Magandang umaga kapatid na Mikey. Magandang umaga po sa inyo muli mga kapatid na mga kaibigan, mga taga-subaybay sa programang ito ng Sabbath Remnant Church Online Bible Study. Muli po kami po ay nagbabalik at napakasayang mag-aral ng Biblia kapatid. Marami tayong mga aral na napapatunayan na tama at marami din tayong mga aral na nakikita na mali. At alam mo kapatid, isa sa ating pag-aaralan sa ngayon, ang turo o aral ng ibang relihiyon na tumutukoy sa apoy. Alam natin na merong apoy sa Biblia at ito ay sa impyerno na binabanggit. Specifically, sa impyerno po ating pinag-uusapan. May mga aral at isa po dito ang mga, kung tawagin sa relihiyon, ay saksi ni Jehovah o Jehovah's Witnesses na ang kanilang turo, mga kapatid, mga kaibigan, na ang apoy sa impyerno ay hindi talaga apoy na nakakasunog. Ito ay isang simbolo lamang ng kamatayan. Alam niyo po, napaka-interest na pag-aralan ng mga bagay na ito. Dahil kung totoong kamatayan yon, hindi ko na kinakailangan magtago sa apoy kasi kamatayan lang pala yon. Pero ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia patungkol sa apoy doon po sa impyerno o sa hinaharap na apoy ng mga masamang tao? Kapatid, ating talakayin sa oras na ito at mga magiliw namin taga-subaybay, samahan po niyo kami upang muli buksan ano ba ang nakasulat sa Biblia. Ayan. So, siguro dito yung nag-uumpisa kapatid. Ayon dun sa mga nakausap natin, may paniniwala kasi sila na ang karakter ng Diyos daw, magiging hindi siya mabait na Diyos kung talaga magkakaroon ng sunog. At wala daw sa ugali ng Diyos na yung pamamaraan na yon ay gagamitin niya sa tao. Pero ang isa sa bagay na siguro hindi natin masyadong nakita, ay yung ugali ng Diyos na balance. Siguro umpisa natin sa pagbasa yung Roma 2:9 hanggang 10 para makita natin kung ano yung balance na ugali talaga. Basahin natin. Okay? Kapighatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo, una-una, at gayon din ng Griego. Datapwat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Sa Hudyo ang una-una at gayon din sa Griego. Ayan. So nahati dito sa dalawang verse na ito. Ang sabi, kapighatian at hapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Pag gumagawa ka ng masama, merong kahapisan, merong kapighatian. Kahit sino ka pa, regardless of nationality, maging Hudyo ka man o maging Griego ka. Sa kabilang dako, ang sabi naman, kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Ito yung perfect na ugali ng Diyos. Balance. Pag gumawa tayo ng mabuti, merong reward. Pag gumawa tayo ng kasamaan, meron ding consequence. Ayan. So, pag nakita natin yung ugali ng Diyos, magkakaroon tayo ng pagpipili. Kung pipili ba naman tayo, doon pa tayo doon sa masama, hindi dito na tayo sa mabuti. Tingnan natin sa Biblia, isa sa halos naging common na rin, na nalaman na rin ito lang lahat ng tao, pero dahil sa ating programa, atin itong i-refresh. Noong unang panahon, sa panahon ng lumang tipan, ano yung isang ginamit ng pamamaraan ng Diyos para magpadala ng paghuhukom sa mga bayan na nandun sa lugar na yon? Basahin natin yung Genesis 19:24 hanggang 25, kapatid. Nang magkagayoy, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon, at ang buong kapatagan, at ang lahat na nangananahan sa mga bayang yaon, at ang tumutubo sa lupang yaon. Pati yung mga tumutubo doon, mga damo, nangasunog yun. At sa archaeology, kapatid, sa ngayon, na-research natin na nakaraan, nakita natin na yung present site ng Sodom at Gomorrah, o may ba man ang pangalan nila sa ngayon, yung presence, or yung content ng sulfur, ay napakataas, yung parang kulay yellow na siya. At kapag sinindihan mo yon, talagang ang kulay ng apoy, hindi yellow . Diba sa kulay ng apoy, mapapansin mo kung malakas, yung pwersa ng gas sa kanya.
ang nakita doon, talagang bluish yung apoy. Ibig sabihin, napakataas ng ano doon, yung combustible material niya na nandun sa kanya para siya'y masunog. So, nagpatunay na yung site na yon talagang minsan dito sa mundo, pinaulanan ng Diyos. At doon sa mga nakuha, meron pang archaeological facts na nakuha na merong mga kwarto o parang bahay na natabunan na nakita nila na yung sunog. Kumbaga sa atin meron tayong forensic, no? Yung kumbaga inuusisa kung paano siya namatay, sa paanong paraan. At nakita doon na yung sunog nag-umpisa sa taas ng bahay, pababa hanggang sa narating yung sa ilalim talaga ng bahay nila. Kaso natabunan na rin yun sa ngayon, no? Dahil siguro sa katagalan na ano na rin, natabunan. At may nakita din doon, kapatid. At nakita nga natin, isa sa problema doon sa Sodom, yung pagsasama nga ng parehas na magkasarian. Kaya nga lumabas yung salitang sodomy na kinuha doon sa kanila, no? At may nakita doon na mga bungo ng mga tao or yung katawan mismo na yung buto, no? Nahanap doon na magkatabi at parehas yung kasarian. So talagang yung Biblia ay tunay yung kanyang sinasabi at napapatunayan ng siyensya na talagang may nangyayaring ganon. So balik tayo sa ating punto na ginamit ng Panginoon sa kanyang galit doon sa mga masasama yung apoy. Kaya hindi pala natin pwedeng sabihin na ang Panginoon hindi gumagamit ng ganyang paraan. Gumagamit. At hindi kawalan ng kanyang pagka-Diyos ang paggamit ng apoy or sentensya para doon sa mga tao masasama. Kasi sa binasa natin, yung kanyang ugali, nakadepende yun din sa ginawa ng tao. Tuloy natin. Ang isa pang halimbawa, yung lugar na pinangalan ng Tabera, at pinangalan ng Tabera dahil doon sa pagkasunog na nangyari sa lugar na yon. Basahin natin yung numbers or mga bilang sa Kapitulo 11, ang talata ay 1 hanggang 3, kapatid na Joseph. At ang bayan ay naging parang mapag-upasala na nagsalita ng masasama sa pakinig ng Panginoon. At nang marinig ng Panginoon ay nagningas ang kanyang galit at ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila at sinupok ang kahuli-hulihang bahagi ng kampamento. At ang bayan ay humibig kay Moises, at si Moises ay nanalangin sa Panginoon, at ang apoy ay namatay. At ang pangalan ng dakong yaon ay tinatawag na Tabera, sapagkat ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila. Ayan. Nagsalita sila ng masasama sa pakinig ng Panginoon, sabi sa talatang 11. Narinig yun ng Diyos. Ibig sabihin, actually, nakikita, naririnig niya naman lahat. Nung nakita niya yon, ganun ang kanilang ginagawa, pinadala ng apoy. Ayon doon sa kanilang iniisip o sa kanilang ginawa. So, pangalawang beses na itong nababasa natin, na yung Diyos ay nagpapadala ng salot or judgment base doon sa naging ugali din nila. Sa katotohanan, kapatid, ang Panginoon talaga ay mabait. Pero ayon sa ating pag-usuri sa banal na kasulatan, ang Panginoon ay nagagalit din. At kasama sa kanyang galit, kumbaga kapangyarihan ng Diyos yun, na siya ay humatol at ginagamit niya ang apoy sa paghatol, kapatid. Kaya makikita natin, ito yung tanong, meron kaya ang malaking implikasyon, no? Yung nangyari sa Sodom at Gomora para din sa atin at sa hinaharap. Basahin natin yung aklat ni Judas, yung sa Jude chapter 1, verse 7, kapatid. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo, sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Ayan. Ang kasalanan ng Sodom at Gomora, binanggit na rin dito. Andyan na yung pakikiapid at pagpapakabuyo, no? Sa pagsunod sa ibang laman. Sabihin, yun na nga, yung sodomy, kapwa kayo magkapares ng kasarian, ganito, ganyan. So, dahil doon sa kasalanan na yun, pinadalhan sila ng Diyos ng apoy. At ang sabi doon sa binasa natin, na inilagay na pinakahalimbawa. Ganyan ang mangyayari
sa mga makasalanan balang araw. Naging halimbawa sila sa tinatawag na parusang apoy na walang hanggan. Sa kabilang dako, ito naman ang naging katanungan. Siguro, isa din sa rason bakit itong grupo ng Jehovah's Witness natulak doon sa paniniwala na walang apoy. Kasi ang Roman Catholic naman, nagdeklara naman na yung apoy ay tuloy-tuloy. Na walang hanggan. Walang hanggan. Kasi nga naman nababasa na walang hanggang apoy. Kumbaga ito yung dalawa. Yung isa ay walang hanggang apoy, yung isa naman ay wala na talagang apoy. Pero ano yung nasa gitna? Ito yung katotohanan nun. Ang Biblia, hindi pwedeng tuloy-tuloy ang apoy. Kasi pag sinunog ka sa apoy, na tuloy-tuloy ka lang na sinusunog, ibig sabihin hindi ka namamatay, ang kalalabasan nun, eternal life in hell. Tuloy-tuloy ang buhay mo na tuloy-tuloy na sinusunog. So magkakaroon ng eternal life in hell. Pero yung salitang eternal life, naka-apply lang yun sa sumusunod. Ibig sabihin, yung masusunog doon, mamamatay yun. At sa kabilang dako naman, bakit tinawag siya na walang hanggang apoy? Ito po yung punto. Magkaiba ang apoy natin sa kusina kaysa sa apoy ng Diyos. Yung apoy natin sa kusina, pag tinapunan natin ng tubig, anong nangyayari, kapatid? Namamatay. Namamatay. Pero yung apoy po na galing sa Panginoon, pag ginawa niya na yung impyerno, kahit tapunan mo yun ng tubig, o kahit sa Sodoma at Gomora, kahit tapunan mo yun ng tubig, hindi yun mamamatay. Titigil lang yon kapag naubos na yung kanyang tutupukin. Kaya nung panahon ni Abraham na napunta siya doon, nakita niya nga nakaano na lang yung usok, no? Tupok na lahat, yung usok na lang kanyang nakita doon. So, yun po ang kahulugan ng walang hanggang apoy. Hindi ibig sabihin na tuloy-tuloy yung apoy, kasi ngayon sa Sodoma at Gomora dun sa Middle East, wala na ring apoy eh. So, hindi siya nagtuloy-tuloy. Kahit sabi sa Judas 1:7, walang hanggang apoy. Walang hanggan in the sense na matitigil lang siya pag natupok na ang lahat ng kanyang susunugin. Yan pong ibig sabihin nun. At sa kabilang dako, kung totoo yung apoy na nangyari sa Sodoma at Gomora, totoo din yung apoy na darating sa mga makasalanan. Kumbaga, naging halimbawa lang ang nangyari dati. Ngayon, ito yung sunod pa. Sa Pedro, kinote ni San Pedro, yung nangyari nung una sa panahon ni Noe. Na kung dati daw, sabi ni Pedro, kung dati, ginamit ng Diyos na panghukom yung tubig, darating yung panahon, ang gagamitin niya naman, hindi na tubig, kundi apoy, kapatid. Basahin natin yung 2 Pedro 3:5 hanggang 7, kapatid na Joseph. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitang mula ng unang panahon, at isang lupainginan yun sa tubig, at sa gitna ng tubig, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hanggang 7, kapatid. Tuloy ang kapatid. Na sa pamamagitan din nito, ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iniingatan talaga sa apoy. Ayan. Pag tinignan natin yung talatang yan, meron tayong makikita diyan, kapatid. At nung sinamarize ko nga, tinitingnan natin ng maigi, may 3 punto na nandyan. Ang una, makikita natin dyan na si Pedro ay nag-explain ng 2 sanlibutan. Yung una, panahon ni Noe, yun yung inapawan ng tubig, at sa ngayon, ito yung sa atin, yung pangalawa. At makikita natin na yung 2 sanlibutan, pag binasa dyan, yung mga tao at yung surface nun, talagang may mangyayari sa kanila. At pangatlo, pinakita sa atin na ang ginamit dati sa pagbigay ng sentensya ay tubig. At ang nakaprepare naman sa ngayon ay ang apoy. Ito yung tanong. At tinanong ko rin ito dati sa mga nakausap natin Jehovah's Witness. Yung tubig na ginamit sa panahon ni Noe, ito po ba ay literal na tubig o simbolikong tubig? Kung pagbasihan natin ang kasaysayan at ang Biblia, maliwanag po na yun po ay literal. Kasi Literal hanggang tubig. ngayon, nandun po rin po sa lugar na kung saan tumigil yung arka, nandun pa rin yung mga bakas ng tubig at bakas ng daong. So literal po yun, kapatid.
So, maliwanag na yung tubig na binabanggit dyan sa talatang 6, talagang literal yun na tubig. Ngayon, kung literal yung tubig, at ang sabi doon na ang sanlibutan noon ay inapawan ng tubig, ang sanlibutan ngayon ay nakatalaga para sa apoy. E di lalabas ang apoy, hindi siya simboliko, hindi literal. Kung i-spiritual mo naman yung apoy, ang dating nun, yung tubig magiging spiritual din. Pero hindi ganon. Ibig sabihin, ang Biblia nagpapakita na talaga yung apoy na darating ay literal talaga, kapatid. Ito nga merong pattern, kapatid, kung iyong mapapansin. Noong panahon ni Noe, malaki ang mga tao na halos hindi maniwala kay Noe na merong ang baha Kasi kung titingnan mo sa Biblia, wala naman talagang ulan nung panahon na yon. Usbong lang o yung hamog ang nagdidilig sa lupa at merong 4 na malalaking mga ilog na siya yung nagdidilig sa mga pananim, no, sa lugar na iyon. Yung mga tao hindi naniniwala kay Noe na magkakaroon ng baha. Hindi sila naniniwala, pero nagkaroon ng baha. Sa ating kapanahunan, ganun din. Parang naulit lang. Kung sa panahon ni Noe, nangaral siya na magkakaroon ng baha, maraming hindi naniniwala na magkakaroon ng baha. Wala ngang ulan sa Biblia nung panahon na yon. Sa panahon natin, ganun din. May nagtuturo naman ngayon na merong impyerno at tayo yon. May mga tao naman na nagsasabi na wala na namang apoy. Parang sila yung ano bang term doon? Sila yung counterpart ng mga tao sa panahon ni Noe. Kung dati hindi naniniwala sa tubig, ngayon meron na rin umusbong hindi naniniwala sa apoy, kapatid. So ito yung tanong. Kung dati yung kanilang paniwala ay hindi nakapigil sa tubig, ito yung tanong. Yung hindi naniniwala sa apoy, kaya-kayang pigilan nila yung apoy na darating? So yun yung punto, kapatid. At pag binasa natin, ang salitang impyerno sa Bagong Tipan, the Greek word doon ay Gehenna. No? Yung Gehenna, kapatid, isa yung lugar na dati ay doon ino-offer ng mga Israelita na nag-backslide ng konti, na saniba ng paganismo, yung kanilang mga anak, doon nila sinusunog. At later on, ang nangyari, sa katagalan ng panahon, ginawa yung basurahan doon sa Israel. At ang ginawa, lahat ng mga basura, doon tinatapon. Pag tinapon doon, meron doong apoy sa gitna. Nasusunog yun, tuloy-tuloy ang apoy doon. At yung hindi maabot ng apoy doon sa gilid, merong mga uod. Kaya halimbawa, tinapon yung mga patay doon, yung katawan mismo, sinusunog yung katawan, yung hindi maabot ng apoy, kinakain ng uod na sa paligid. At may mga relihiyon na nagsasabi na nahihirapan silang intindihin itong impyerno kasi dalawa ang nandun. May apoy at may uod. Kaya sa iba, ginawa nilang simboliko kasi nga naman, saan mo i-apply yung uod. Pero sa totoo lang, pag inintindi natin, no, by connected text or line upon line ang Biblia, hindi nakapokus si Jesus doon sa uod. Pag pinakinggan mo yung kanyang salita, nababasahin natin, ang focus ni Jesus sa salitang impyerno o Gehenna, yung apoy, hindi yung uod. Basahin natin yung 5:22 ng Mateo, kapatid. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib ng kahatulan. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid Raka ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sinumang magsabi Ulul ka ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Yung salitang impyerno dito, mga tagapakinig, yan po ay Gehenna. At yung salitang Gehenna na yan, yun nga, in actual, meron yung apoy sa gitna, yan yung sumusunog dun sa mga basura o sa katawan na tinatapon. At yung uod, nandun sa gilid. Hindi sinabi ni Jesus na, hindi niya sinabi na ang magsabi sa kapatid na ulol ka ay magpasanganib sa impyerno ng uod. Hindi uod ang focus doon, kundi yung apoy. Kaya doon sa Gehenna, talagang literal, kumbaga sa Israel, meron talagang Gehenna, merong sunugan doon. At kinunan niya ng leksyon ni Jesus. Ang Panginoong Jesus naman kasi, kung ano yung actual na nakikita, yun yung kanyang mga parabol parate. Pag sinabi niya na may nanghahasik, yun ang nangyayari.
Pag sinabi niya na may 10 dalaga, yun naman talaga ang kaugalian sa Israel, na naglalakad sila hanggang umabot minsan ng gabi. Lahat halos ng kanyang ilustrasyon na pinakita andon. Ang Gehenna o ang impyerno, kinunan niya din ng leksyon na merong nasusunog sa kanyang mga salita na sinasabi ay nakikita mismo ang literal na may nasusunog. Kaya doon niya kinuha yung leksyon. At ang focus po doon ay ang apoy. Ulitin natin yung 18:9 ng Mateo. At kung ang mata mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na iisa ang mata, kaysa may 2 mata na ibulid ka sa apoy ng impyerno. Yan, hindi na naman sinabi na sa uod ng impyerno kasi hindi nga focus doon yung uod. Ang focus po doon ay yung apoy mismo. So pinapakita sa atin na meron talagang apoy. Kaya iingatan natin na hindi tayo makapunta doon. Sa totoo lang kapatid, hindi plano ng Diyos na ang tao ay masunog. Siguro basahin natin muna. Yung Mateo 25:41 na ang sabi doon sa 2 talata na natitira sa atin na ito pong apoy na mangyayari, hindi ito plano ng Diyos para sa tao. Pansinin niyo po, kanino nakalaan itong apoy na ito? Sana. Basahin natin yung 25:41 kapatid. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pa sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Maliwanag po yan mga gilo namin tagapakinig. Inihanda po ang impyerno o yung apoy na walang hanggan, hindi para sa tao, para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Kaso lang, ang tao ay nagdidesisyon at ang dyablo naman po ay nanghihikayat. Kaya yung mga nanghihikayat niya ay nasasama doon na masusunog na rin. Pero sa kabuuan, hindi po yun ang plano ng Diyos sa tao. Kaya ito na yung panahon na siguro mag-isip-isip tayo mga kapatid. Hindi lahat ng aral natin naririnig ay tama. Hindi lahat ng mga tao na nauna sa ating lugar sabihin natin na ito na ang tama. Meron pa pong panahon na magsisi, may panahon po na mag-usisa. Kumbaga pa kapatid na Joseph sa pagpili ng relihiyon, ay i-compare din natin or tingnan natin doon sa anggulo na yung pagpili na rin ng mga damit natin. Pag pumili tayo ng damit, hindi tayo pumipili ng pangit na damit eh. Pumipili tayo sa pinakamagandang sapatos, pinakamagandang damit, kasi alam natin yun ang pinaka-the best. Pagdating po sa relihiyon, ganun din. Hindi po pwede yung okay na ito o parehas naman. Hanapin natin yung talaga nagtuturo ng katotohanan. At hanapin niyo po sila, nandyan lang sila sa paligid. Sana po sa ating munting pag-aaral, nakakuha kayo ng mga punto na magagamit niyo po sa inyong pagsunod sa Panginoon. Marami pong mga katotohanan na nais pa namin ibigay, subalit sa kakaiklian ng ating oras ay titigil na muna natin. Abangan niyo po ang susunod na mga episode pa namin bibigay at sana po willing pa rin kayo makinig. Maraming salamat po at God bless po sa inyo. Maraming salamat po at sa muli ay samahan po ninyo kami sa ating sunod na pag-aaral. God bless po at magandang araw.